Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Siyempre, nagbabalik na naman tayo para magbigay sa inyo ng panibagong video mga kabayan. Ano kayang nakain nito ni Chis Escudero, no, mga kabayan? Bakit pinapaindaw-indaw niya itong susyokos order mga kabayan na hanggang ngayon na hindi pa napipirmahan? Ano bang nangyari dyan mga kabayan? At ito, no? The all time, no, na pinakamalakas daw mangutang ayon dito mga kabayan sa ating pakikinggan na to ay talagang ang administrasyon mga kabayan ni Bungit. Partida yan daw mga kabayan, walang pandemic, no? Isipin niyo mga kabayan. 'Di ba ang Amerikano ay pumunta diyan mga kabayan sa Pilipinas at kesyo kailangan mag-prepare. Ay akalain mo 'yon mga kabayan. Akala ko yung itutulong sa atin ng mga Amerikano na kumbaga mga kabayan ay pandepensa, libre. Yung pala mga kabayan may bayad. Magagamit na tayo, pagkakapirahan pa tayo mga kabayan. Isipin niyo yun, uutangin yun mga kabayan. Billion yung mga jet fighter na yun. Oh, good thing yun mga kabayan para sa ating bansa. Magkakaroon tayo ng mga jet fighter. Hindi kaya yun yung bumabagsak, no? Di kaya yun yung mga segunda mano mga kabayan na gamit-gamit na. So, tapos tayo dyan. Sige na mga kabayan. Maraming salamat sa mga bagong subscribers natin, sa mga hindi pa mag-subscribe na kayo. At ito, pakinggan muna natin ng The Old Times, no? The Old Times na talagang lintik kung gumastos mga kabayan at pinakamalakas mangutang, si Bungit. Usapan po yung per administration. Pwede niyo ba kaming bigyan ng overview? Sino ho yung malakas umutang? Sino ho yung medyo tipid? Medyo tipid. ang pinaka-grabing umutang actually, buwanan umuutang ng mahigit 200 bilyong piso kada buwan itong Marcos administration. Kita nyo? Tinalo pa niya actually yung Duterte administration na kahit na dun sa kasagsagan ng pandemya ay nag-average lamang ng 131, hindi naman lang, pero 131 billion pesos buwanan yung inuutang ni Pangulong Duterte. Ang pinakamatipid sa mga nakarang dekada, yung pagkatapos sa martial law, si Cory Aquino, nasa less than 6 billion buwanan ang inuutang niya. Pero ang all-time champion ng Pilipinas pangutang, si Pangulong Marcos po ngayon. Kita nyo mga kabayan, ha? Sabi yan mga kabayan ni Sony Africa. Yan, siya mga kabayan na nagsabi niyan, no? Hindi tayo. Totoo naman talaga mga kabayan. Isipin ninyo, ha? Baon na tayo mga kabayan sa utang. Ubos na ang pondo mga kabayan ng 2025. Wala pa tayo nakita proyektong masasabing magi-stand out. Yung ipinagmamalaking 1 milyon na pabahay kada taon. Ano ng pecha mga kabayan? 3 years na mahigit. Wala pa. Wala pang natatapos mga kabayan. Kita nyo, hindi pa natitirhan yung palang mga pabahay na yon ay yung pala rentahan mga kabayan. Kung bagay rent to own, siyempre sino bang makikinabang dyan mga kabayan? Alam nyo na, no? Hindi talaga yung mga kabayan para sa mga kumbagay walang kakayanan, no? Wala yung mga bahay, yung mga nandyan sa kalsada. Hindi yan para dyan mga kabayan, para yun sa may mga kakayanan na makakuha, no? Grabe. Ito mga kabayan, pakinggan natin itong nasabi dito ni Atty. Topacio at ito may paliwanag patungkol sa ginagawa ni Chis Escudero. Bakit nga naman pinaindaw-indaw niya mga kabayan? Kumbaga hindi niya minadali para ma-shukos agad itong mga pinatawag diyan sa Congress, no? Especially mga kabayan itong si Torre, si Pajardo, si Marbil, no? Yung mga kapulisan natin na kasama diyan dumampot kay PRRD, no? Pakinggan muna natin mga kabayan. Tagal ko na pong humaharap dyan. Usually po yan, pag nag-issue yung committee ng subpoena, dire-diretso na sa Office of the Sergeant at Arms. Okay. May problema ako sa ginawa ni Senate President Escudero nung yan na, may problema agad si Atty. Topacio. Lagi naman may problema itong mga kabayan dyan sa administrasyon. Refer niya sa legal dahil daw may invocation ng executive privilege. Napag-uusapan natin mamaya. Procedure muna tayo rito. Unang-una, dapat yan automatic pag sinampina ka ng committee, padala mo doon sa taong sinasampina. Tama. Okay. At sila ang magdedepensa kung bakit sa kanilang opinyon at may basihan sila ay hindi sila dapat dumalo doon sa pagtawag sa kanila.
kung bakit hindi nila pwedeng i-honor yung subpoena. Okay. Ganun po ang procedure. For the Senate President to refer a subpoena issued by a committee to the legal counsel of the Senate ay ang ibig sabihin, ano ba yung gusto niyang gawin ng legal counsel ng Senate? Magbigay ng opinion as to whether or not the subpoena should be issued? Pag yun ang kanyang purpose, or hihingi ba siya ng opinion dun sa legal counsel ng Senado? Kung yun ang purpose, magiging mas makapangyarihan pa yung legal counsel Kesa sa kanila. kesa sa senador. Senador po, dalawang Tama mga kabayan, no? Tama yung sinasabi na Tony Topacio. Bakit nga naman, no? Kumbaga yung mga abogado na nandyan sa Senate, no? Kasi yung Congress, meron din mga abogado yan mga kabayan, kaya napakalalakas ng loob niyan, eh. Yung Senate mga kabayan, may mga abogado talaga yan dyan, no? Mga legal counsel na mga senador, no? Yung mga yan, kumbaga magbibigay lang ng counsel dito sa mga senador natin kung ano ba yung, kung naayon ba sa batas mga kabayan, yung gagawin nila, di ba? senador ng Republika, halal ng buong bayan, nationwide, ang nagpapa-issue ng subpoena at head ng isang komite ng Senado. Ipapa-second guess mo kung legal o hindi yung ginawa ng senador sa abogado na empleyado ng Senado. Yun ba ang gustong mangyari ni Senate President? Kung yun ang gustong mangyari niya, kinakapon niya ang Senado. Tama. Sapagkat ina-undermine niya, ina-undercut niya yung kapangyarihan ng individual na senators na head ng committee na magbigay ng discretion kung sinong isasabpina at sinong hindi. Oh, yan ang problema dyan. Dapat yan, inisyu niya ang sabpina. But Pinahihina ni Senate President Escudero ang Senado. Hindi po ganon. Co-equal po kayo. Mag-issue kayo ng sabpina ngayon kung tingin ng executive na mali. Ang problema kasi dito mga kabayan, kita niyo dito si Chis Escudero kasi, no? Di natin alam mga kabayan kung saan ba siya lulugar, ano? Di ba't parang kinakaaway na niya ngayon ng Congress, no? Diyan sa pagpapaapura sa kanya na magsimula ng kumbaga pagdinig diyan sa impeachment complaint ni BP Sara, no? Sinabayan pa nitong about dito sa dalawang pamilya mga kabayan, kay Amy at saka dyan kay Bongit, di ba? Ay mahirap talaga mga kabayan magdesisyon si Chis, kaya siguro pinag-aaralan pa nila kung magre-release ng show cause order. Itong mga bata, itong mga show cause order na ito mga kabayan, bata ni Bongit, di ba? So damay-damay na, kaya ito si Chis Escudero siguro mga kabayan, kaya nasabi niya doon sa isang pahayag niya na pinag-aaralan pa mga kabayan. Kasi nga, may ipit siya dito, no? Pagka show cause order niya itong mga tao na to mga kabayan, siyempre, ano mangyayari? For sure, di yari siya kay Lisa Tanas, 'di ba? Magtrupa-trupa yung mga yan. Yung pag-issue ng subpoena, let them go to court, parang yung ginawa dun sa kaso ni Romulo Neri. Na nagsubpoena, pumunta sa Supreme Court si Romulo Neri bilang miyembro ng gabinete na iniimbestigahan noon ng Senado. Okay. Eto na ngayon. Kumana ang Malacanang. Nagpatawa na naman yung kanilang tagapagsalita. Na medyo, may lumabas na meme na parody na si Juliana. Anong pangalan ng full name? Juliana Pariscoba ba yun? Yung komedyante, ginagaya niya si Castro, kuwang-kuha Medyo magkahawig pa nga yata sila. May lumabas na panood ko kanina, Sinabi ng PCO, bakit daw igigiit ng Senado na ipatawag yung mga miyembro ng gabinete at ibang mga opisyal ng pulis, ng mga ibang department, yung mga intelligence department ng gobyerno, ay kinatigan na daw po, sinabi na daw ng Korte Suprema na mayroong executive privilege. Oo.
mga tao sa PCO, let me remind you, mga abogado naman kayo dyan, di ba? May Ito nga mga kabayan yung pinaliliwanag ko sa inyo nung nakarang video natin, no? Na itong mga kapulisan, no, mga kabayan, na yan si Torres, si Marbil, si Pajardo, at saka yung other personnel doon nakasama mga kabayan sa pag-aresto, pati yung sa DFA, no? Walang executive privilege yan mga kabayan. Yan yung pinapaliwanag ko dito sa inyo nung nakaraan kasi sinabi na rin yan nung ni Amy Marcos, no? Sinabi na rin yan mga kabayan ng ilang lawyer, no, na talagang hindi yan hindi yan magiging cover ng privilege, ng executive privilege kasi hindi naman mga appointee ni Bungit yan mga kabayan, 'di ba? Kaya ito si Amy talagang pinipilit, no. Alam niyo, pagka hindi ito ginawa mga kabayan ni Amy, talagang lame duck to si Bungit, no. Ngayon pa lang mga kabayan, talagang kumbaga masasabi natin na may ipit to sa mga nangyayari kasi kitang-kita nyo, no, na napakarami ng mga makikita nyo kumbaga hindi tamang desisyon. For example na lang mga kabayan, yung pagpapadala kay PRRD sa dahig, no. Pangalawa, yung mga nangyayari ngayong hindi maganda sa bansa natin. Unang-una, yung inflation na yan, tumataas mga kabayan. Yung mga bilihin, tumataas, no? Ang daming mga walang trabaho kasi nga walang mga investor na pumapasok. O paano mga kabayan, di ba? Makikita mo dyan talaga yung pagiging isang weak leader, no? Talagang pinatunayan niya mga kabayan yung pagiging isang weak leader. At pangalawa, walang isang salita, no? Kaya siguro napakalalakas ng loob nitong mga appointee ni Bungit mga kabayan kasi nga yung kanilang boss wala din, laging lusaw mga kabayan, laging lutang ang isip, no, hindi alam kung ano baga ang sasabihin, paiba-iba din ang direction. Kaya kita nyo yung kanyang spokesperson na si Claire Castro, di ba, sinabi niya ngayon, kinabukasan iba na mga kabayan, hindi na daw yon. Kita mo yan, di ba? Abogado naman kayo, si Castro naman abogado. It is not as simple as that. Basahin nyo po dalawang kaso, yung Senate versus Ermita at yung Neri versus Blue Ribbon. Okay. Yung dalawa lang yun, mahaba po yun. Bigyan nyo ng time kasi napakahaba po yun. Basahin nyo pati yung resolution doon sa motion for reconsideration para maunawaan nyo. Ako binasa ko kasi 2 araw ko nang binabasa. Pero yun ho ba yung tumbok ni Senate President Cheese, yung tungkol na sa sinasabi niya, o may iba pang dahilan? Hindi, sinasabi niya kasi sumulat na daw yung executive secretary. So sa halip na ibigay niya sa OSAA, Office of the Sergeant at Arms, binigay niya sa legal para pag-aralan. Bakit? Mali. Bakit ganon? Bakit nga? Bakit nga naman mga kabayan ganon, ano? Sa mga abogado binigay, hindi sa Sergeant at Arms. Hindi katulad ng Congress mga kabayan, kita nyo, di ba? Alatul, no? Kumbaga, ura-urada mga kabayan, binigay agad sa Sergeant of Arms, no? Para nasa ganon, maipapirman agad kay House Speaker, 'di ba mga kabayan? Ay kaso ito si Chis Escudero, ang ginawa niya, binigay niya doon sa mga abogado, no, sa mga legal counsel diyan sa Senate para pag-aralan yung kung itutuloy ba yung show cause order na yan diyan sa mga tulunggis mga kabayan na hindi umattend. Kita mo, alam niyo, marami tayong natututunan dito mga kabayan kay Atty. Topacio, no? Marami tayong nalalaman diyan sa mga pinapaliwanag na niyan. Attorney, ano sa palagay mo? Unang-una, abogado si Senate President Escudero. Okay. Wag mo sabihin, hindi niya alam yung Neri. Okay. Yung sinasabi ng Malacanang na yung executive privilege ay kinatigan na ng Supreme Court, hindi po nanggaling sa Supreme Court yung konsepto ng executive privilege. Nanggaling po yun, yung executive privilege ay matagal na pong principle of law, of constitutional law in a presidential or even in a parliamentary system of government. Talagang may prerogative ang executive na gawing confidential yung mga bagay na talagang kailangang ilihim sapagkat baka mapahiya o makompromiso ang gobyerno. Tama po yun, executive privilege. Ngunit, hindi porket may executive privilege, basta sinabi ng Pangulo o the executive secretary, kasi ang dapat mag-invoke nitong executive privilege ay Pangulo lamang. Or
upon authority of the President. Okay. So hindi kahit sino. Hindi pwede nandun ka sa Senado na. May tinanong sa'yo, sasabihin mo, executive privilege. Hindi po pwede yun. Only the President may invoke executive privilege. So, ayun mga kabayan, no? Hindi pala sa Supreme Court nang galing yun. Talagang prerogative na daw yan. Sabi ni Atty. Topacio, no? Dito lang natin nalaman yan. Nakala ko sa Supreme Court galing yan, yung executive privilege na yan na inaalaw yung Pangulo or yung mga tauhan ni Bungit, mga kabayan, na exempted sila, no? Kasi nga, mayroong tinatawag na executive privilege, no? Na dapat hindi ipaalam sa publiko yung mga naging usapan nila. Baka daw mapahiya, no, mga kabayan. So anyway, napakaganda ng topic na to mga kabayan kasi napakahaba nitong live na to ni Atty. Topacio, no? Kung gusto niyo mga kabayan, ipuntahan niyo na lang tong channel na to ni itong DWIZ, no, yung live na yan ni Atty. Topacio. At napakaganda ng usapan nila diyan. Talagang meron tayong matututunan mga kabayan. Alam niyo naman pagka meron tayong gustong malaman, no, pagdating diyan sa mga legality, nakikinig tayo dito kay Atty. Topacio, no, at sa ibang lawyer din na kumbaga walang biases, no, mga kabayan, hindi nagtitake ng parehas na side. So ayun lang mga kabayan. See you sa susunod na video. Maraming salamat sa inyo at ingat kayo palagi mga kabayan. Adios.